Si Birheng Maria, hindi ba sumusunod sa kalooban ng Ama niya sa langit? Amen. Siya unang sumunod niya eh. Diba? Amen. Be done to me according to your word. Kaya ibig sabihin dito ni Kristo, sana lahat ng mga ina ay tulad sa ina ko na masunurin palagi sa Diyos. Ngayong araw, ginugulitain natin ang pagdala sa ating mahal na Birhen sa templo. Dinala siya doon dahil yun ay isa sa mga tradisyon ng mga Hudyo. Ang ating mahal na Birhen Maria, isang Hudyo din. Ang ating Panginoong Yesus, Hudyo din. Sila ay may tradisyon. At kahit sa aklat ng Makabeo, kalawang aklat ng Makabeo, chapter 3, basahin niyo yun, nakamention din doon ang mga temple virgins. Basahin niyo na lang. Palibhasa, ang ibang mga paniniwala, pananampalataya, sila ay walang aklat ng Makabeo sa kanilang Biblia. Tayo meron kompleto. Doon. At bakit, sabi nila, hindi naman nakalagay sa Ebanghelyo na si ang ating mahal na Birhen Maria ay dinala sa templo kahit na wala sa Ebanghelyo. Hindi lahat ay nasa Ebanghelyo. Tayo ay hindi lamang nagbabase sa Ebanghelyo kundi sa tradisyon. Kung walang tradisyon, wala rin Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, ang mga kasulatan sa ating New Testament, nanggaling lahat sa tradisyon. Kahit na inutusan sila ni Jesus, humayo-hayo sa buong bansa at ipalaganap ang mabuting balita. Nung sinabi ni Jesus sa kanila, bitbit ba nila ang Biblia? Hindi. Wala pang Biblia. Anong bitbit nila? Bitbit nila yung tradisyon at pinahayag nila sa lahat ng tao. Ang unang Ebanghelyo ay nasulat na lang noong AD 17. Matagal na. After that. Gospel of Mark ang unang isinulat. Ang unang sulat naman ng mga letters, no, ay sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica. AD 50 pa yun nagsimula na nagsulat si San Pablo. Bago pa noon nagsulat sila, tradisyon, oral tradition. No? Ipinahayag nila sa pamamagitan ng pagsalita. Tapos sumaganap na sila sa buong mundo, sumulat na sila. No? Initiative ng simbahan na sila ay magsulat. Kaya ang simbahan din ang nagtago ng kanilang sinusulat. No? At hindi lahat nakasulat. Kagaya nitong tradisyon natin, ang ating mahal na Birhen ay dinala ng kanyang ama't ina, kanyang mga magulang sa templo. At doon ay nanirahan siya hanggang sa taon na 14 years old. Nagsimula mga 3 years old sila, mga babae. At tinitraining doon, at nagdarasal, at ano pa ang kanilang ginagawa doon? Tulad ng mga ginagawa ng mga mother bapters ngayon. Sila ang tagapagligpigyan, tagalababa nga ng mga suot ng mga pari nila, nagatahi. Kasi nagpupunit din yan. At saka, ano yung mga trabaho ng pari? Di ba, pag-aalay palagi ng dugo ng mga karnero, mga hayop, yun ang mga pari nila dati. Kaya namamansahan niya ng dugo. Ang kailangan ng magbugas yan at naglilinis sa loob ng templo. Yun ang mga babae, mga temple virgins ang gumagawa niyan. Isa niya yan ang ating mahal na Birhen Maria. At noon naman sa presentation, pagdala ng ating Panginoon, Jesus na bata pa siya, dinala din siya ng kanyang mga magulang sa templo, presentation of our Lord Jesus Christ, nung bata pa siya, musmos pa lang. Meron din isang babae doon, di ba, na matanda. Sino yun? Maliban sa kay Simeon, si Simeon nung lalaki, ang babae matanda ay si Ana. Bakit siya nandun? Isa siya sa mga temple virgins, siya na ang teacher nila. Kaya siya nandoon. Kaya ito ay naiintindihan natin sa ating tradisyon ng Katoliko. At
hindi ito gawa-gawa natin. Ito ay tradisyon mula pa sa simula ng ating pananampalataya at ipinagpatuloy natin. Ngayon, sa ating pagkulita naman, sa pagdala sa ating mga nabiyaking sa templo, manatili siya doon hanggang 14 years old siya, hanggang siya ay ipakasal na sa kanyang magiging asawa, si Jose. Yun, labas na siya sa templo at asawa na siya. At nanatili siya sa kanyang natutunan na magandang asal at iba pang mga katangian na siya ay naging pinili ng Diyos upang maging ina ng ating Panginoon. May tatlong bagay lang na dapat nating pagtuunan, mahalaga na dapat nating tulaan sa katangian ng ating mga nabirsin. Una, siya ay nanatiling mapagpakumbaba. Siya ay mapagpakumbaba. Dito sa ating unang pagbasa, ito ay tinatawag ng Magnificat. The Magnificat. Sa English pa ay sinabi niya, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for He has given favor to His lowly servant." Ituturing niya ang kanyang sarili na lowly servant ng Panginoon. At nanatiling na siyang lowly kahit na siya ay naging ina ng Panginoon. Anong ginawa niya? Yung cousin niya, yung kanyang pinsan ay nabuntis din. Anong ginawa niya? Pinuntahan niya. At anong ginawa niya doon? Naglakbay pa siya, no? Buntis din siya. Hindi niya pinapansin yung kanyang sarili. Pinapahalagahan niya ang kanyang pinsan na matanda na nabuntis. O kaya nang kailangan ng kanyang tulong, kaya pinuntahan niya. Hindi tumaki ang kanyang ulo na sinabi niya, "Ako ay ina ng Panginoon, dapat ako ang pagsultihan." Hindi siya naging ganyan. Siya pa rin ang nanindihan doon. Pinuntahan niya sa malayo at binigay niya ang kanyang sarili upang manindihan sa kanyang pinsan na nangangailangan sa kanya. Ano pa? Siya ay humble, humility. Ano pa? Siya ay masunurin sa kalooban ng Diyos. Kaya nga siya ay pinili. At dito sa ating Panghelyo, yun din, sabi ni Kristo, kung sino ang sumusunod sa kalooban ng aking namang sa langit, siya ang aking ina, siya ang aking mga kapatid. Kaya siya din ang ating mahal na Birheng Maria, siya ang unang tumupad nito. Siya ay masunurin sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, "Let it be done unto me according to your word." At akala niyo, madali lang? Kung sino kaya ang, kung kayo kaya kay Maria, na mabuntis kayo, walang kinikilala, sasabihin niyo kapitbahay niyo, "Ang anak ko ay anak ng Espiritu Santo," maniwala kaya? Kung ano kaya ang dusa na pinagdaanan niya sa mga marintes, na mga kapitbahay niya, di ba? Hindi madali ang kanyang ginawa, pero masunurin pa rin siya. Muntik na nga siyang ipabato. Kung si Jose nga ay nagpadala sa kanyang emosyon, ano nangyari sa ating mahal na Birheng Maria? Babatuhin siya dahil pagkakasuhan siya na adultery. Sino kaya ang ama mo? Hindi ako kumalaw sa iyo. Ganyan ang ating mahal na Santo Jose. Buti patay ang ating mahal na Birheng Maria. Buti ay nakinig din si San Jose sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang gabay, sa kanya ng Espiritu Santo din, sa pamamagitan ng mga panalangin. Kaya hindi madali yung pagganap ng ating mahal na Birhen sa kanyang pagiging ina ng Panginoon Jesus natin. Ang pangatlo, siya ay a person for others. Kaya nga pumunta siya sa kanyang pinsan, hindi niya masyadong inisip yung kanyang sarili, kundi yung kapakanan ng iba. No? Sana tayo din maging ganyan. Maging manatili tayo mapagpakumbaba,
hindi tayo masunurin sa kalooban ng Diyos Ama na sa langit, at tayo din ay maging person for others. Kaya kung susundin natin yan, tayo din ay magiging bahagi ng pamilya ng Diyos. No? Bahagi ng spiritual family of God. No? Tayo lahat, kayo, ako, magiging ina ni Jesus at kanyang mga kapatid. Bahagi ng Holy Family na palaging sumusunod sa tungkulin ng pagiging Kristiyano at sa kagustuhan ng ating Ama na nasa langit. Amen.